May we request everyone to be seated? We will be resuming. See- We shall now resume. Please take your seats, everyone. Okay. Well, as indicated earlier, there would be questioning by the members present, and it's supposed to be Senator Trillanes as number one in the list, but Senator Ping Lacson would just inject one question. Yes. One question, and then 1 minute manifestation by Senator Alan Peter Cayetano. Thank you, Madam Chair, and with the permission of Senator Trillanes, very quick lang ito. Tatanungin ko lang si Mr. Matubato. Matubato. Hindi to tanong, ano. Gusto ko lang ipagbigay alam sa inyo dahil nagte-take notes ako kanina. Ang nasabi nyo, itong pagpatay nyo kay Sally Macdum, no? Nangyari noong 2002 at kayo nag-usap-usap do sa PAOK TF office. Okay. Gusto ko lang ipag-alam sa inyo na wala na pong PAOK TF noong 2002 kasi ako'y senador na noong 2001 at nawala na yung PAOK TF pag alis ko sa PNP. So yun lang, Madam Chair, gusto ko lang linawin yun. Noted. We will also look into that. So, Senator Alan Peter Cayetano, please. Thank you, Madam Chair, at magandang umaga po sa ating mga bisita. Madam Chair, I'd just like to manifest in connection with the motions of our esteemed colleague, Senator Trillanes, and of course, you have already dealt with it. As to the first motion to extend him protection, of course, we want him protected kasi wala namang ibang pagbibintangan kung hindi ang Pangulo kung may mangyari sa kanya. Kahit na ang mag-attempt sa buhay niya ay kalaban ng Pangulo to make it appear that ang Pangulo or mga tao niya ang kumukuha sa kanya because this is the nature of any drug war. Secondly, Madam Chair, as to the motion that he be given immunity, we have to first test his credibility because the immunity is based on the fact that he will be a state witness and that he is telling the truth. Even Jun Losada was proven to have told many truths, was not given Senate immunity, and in fact was just committed, which I feel was a injustice, but to show you that we do not give that lightly. Lastly, Madam Chair, and I will deal with this when it is my term, I'm last on the list for today. Usually when the Chair gives a facts and figures, it should be factual, hindi conclusions, because at the start of this hearing, the Chair mentioned there are 3,526 total number of killed persons on the drug war. And this is also in the article of Rappler. But this is wrong because there's only 1,506. And yung ibang dinagdag dito, yung murder at homicide, na pareho ang numero nung time ni President Aquino, na ngayon ay charge kay Duterte. And lastly, Madam Chair, just to set the tone of this hearing when we test the credibility, until 4 p.m. yesterday, humihingi ako ng listahan ng imbitado sa hearing na to. Hindi ako binibigyan ng committee po ninyo, ng COMSEC. Kahit yung initial list kung sino imbitado, usually kasama sa imbitasyon yan para makapag-prepare kami. Kung meron witness na ayaw ipangalan dahil sa nature ng kanyang testimony, sinasabi na may witness pero wala pang detalye, etc. 4 o'clock, 4:05, binigyan kami ng partial list. So I just take exception
to the way that this is being conducted because dapat handa at prepared kaming lahat and factual yung mga lumalabas. Having said that, Madam Chair, I will take this up during my turn to ask the questions to show that the numbers are obviously misleading. And let me say why I want to manifest this. We are being monitored not only by the local media but the international media. And they are quoting from this hearing and from the CHR, from this chair, pero yung mga numero ay mali at misleading, Madam Chair. Thank you. The manifestation is noted. We will have the opportunity to also respond to that, but right now what is important for us is to further listen to the witness through the questioning by the members of the Senate. So please proceed, Senator Trillanes. Maraming salamat, Madam Chair. Anyway, I'd just like to mention that it was a good call, Madam Chair, for not mentioning the name of the witness. Otherwise, baka na udlot pa yung testimonya. At any rate, I would first move that we subpoena Vice Mayor Paulo Duterte and all the members of the Davao Death Squad as mentioned by our witness, especially those belonging to the Philippine National Police and the NBI. I so move, Madam Chair. There is a motion, and I Madam don't... Chair, objection. Madam Chair, the usual Senate procedure is to send an invite, an invitation. If they snub the invitation, then we issue a subpoena. That is the long-honored tradition. In fact, there was a Supreme Court case when I was chairman of the Blue Ribbon Committee because the Supreme Court expects us to follow that completely. So let us not treat the Honorable Vice Mayor of Davao like a criminal or someone who will escape the country once he is called. Let's give him the due respect of sending him an invitation and giving him the option to just attend, Madam Chair. We'll go through the right process. So the motion is noted. The chair will act accordingly. Go ahead, please. Maraming salamat, Madam Chair. Itatanong ko kay Edgar, nasabi mo na ikaw ay ghost employee ng Davao City. Paano nyo po ma-prove na kayo nga po ay empleyado ng Davao City pero hindi naman kayo nagtatrabaho doon kundi sumisweldo lang? Ang trabaho namin, iniin kami sa City Hall, sir. Iniin kami sa City Hall. Meron akong appointment sa City Hall. Contractual ako sa City Hall nga si CSO sa City Hall. So may mga dokumento kayo to Meron prove? din akong dokumento, meron akong ID. So pwede nyo mai-submite dito sa komite. Dala nyo na ho ba ngayon? Kasi kung dala nyo na ho ba ngayon, dala nyo na po ngayon, pwede nyo na pong ipakita Meron sa amin. akong appointment, meron ako dito mga pangalan ng police. Okay. Meron akong recommendation ni General So sige Edgar, i-ano na lang natin yan. Mamaya na lang natin na himayin. Pero ibigay mo dito sa komite yung mga dokumento na yan para patunay na talagang empleyado ka nga ng City Hall na sabi mo, ghost employee ka. And in that light, Madam Chair, I move that we subpoena COA audit reports and special audit reports of Davao City from 2007 to 2015. I so move, Madam Chair. There is a motion. Yes, there is a clarification from Senator Lacson. In relation to the payroll of Davao City and the claims of being a ghost employee, so we can check the Is that the correct documents. period? Is that the correct duration? 2007? Kailan ho kayo nag-umpisa na maging employee, bagamat ghost employee ng Davao? Kailan po yon? 1988. 1988. 1988. Madam Chair, ang ghost employee may sumesweldo
na nakalista, walang tao or walang ginagawa or hindi naka-payroll. Okay, Hindi ka ghost employee, employee ka. Contractual, sir. Contractual. Yun, hindi ghost employee. Contractual. Contractual lang. okay. Mali yung Ah, term na ghost employee. So, ang term dyan is yung kinsenas katapusan. So, whatever the term is, 15:30. hindi pa rin regular 'yon Oo. dahil dapat pumapasok ka. Anyway, I made the motion and it was duly approved. Yes, we will just clarify from his testimony the duration, the exact period, for purposes of the issuance of the subpoena. Please proceed. Maraming salamat, Madam Chair. Anyway, ang itatanong ko sa inyo, dahil may na-mention kayo na aside kay Mayor Duterte, na ngayon Presidente Duterte, ay may mga nag-uutos din ng pagpatay. Itong si Paulo Duterte, na ngayon Vice Mayor ng Davao City. Ano ba ang pagkakilala nyo kay Paulo Duterte? Ito si Paulo Duterte, maliit pa lang, ako na ang nag-i-escort kami ni SPO2 Maranga, SPO2 Baloran. Kami ang escort, bata pa yan, hanggang lumaki na yan si Paulo Duterte. Sa pagkakaalam ko lang, pagka meron na siyang asawa, parang gumagamit yan ng drugs, ito si Paulo Duterte. Matagal na yun, bata pa, gumagamit yan. So pagkakilala mo, dahil maliit pa si Paulo Duterte, ando doon ka na sa pamilya, nag-escort ka? Opo, pumapasok siya ng Ateneo, sumasama kami sa mga escort, doon lang kami sa labas, humihintay. So sa pagkakilala mo, since nandoon ka sa loob ng pamilya, ay si Paulo Duterte ay isang adik. Yun ba ang sinasabi niyo? Opo, ay gumagamit man siya, pero hindi yan nagtutulak, hindi nagtutulak. Hindi nagtutulak pero siya Gumagamit talaga. gumagamit ng ano ba? Ng shabu. Shabu. Nagsashabu si Paulo Duterte na anak ng ating presidente na talagang masigasig sa war against drugs, na unfortunately yung ibang mga adik ay pinapatay kaagad, ano? Pero si Paulo Duterte, Vice Mayor ngayon ng Davao City. So ano pa ang pagkakaalam mo? Umuutos, Edgar. hindi lang umuutos ng pumapatay ng tao si Paulo Duterte ngayon. Dahil parang sadista na rin sila. Marami nang inutos niya ipapatay, pinapatay. Ganyan yun, yung parang sabog pumupunta sa amin. Doon kami pumupunta ng opisina, parang umuutos nga patayin nyo. Parang manok ang tao sa Davao City. Pinapatay lang walang dahilan. So hindi ito, ano ibig sabihin ng sabog? Parang lulong sa droga si Paulo. Minsan nagwawala yan. Minsan nagwawala. Basta sabog yan. Okay. Ngayon, dahil kasi sinasabi na ang pinapatay yung mga kriminal at yung mga adik, ang sinasabi mo, yung mga pinapapatay ng DDS ni President Duterte at ni Vice Mayor Paulo Duterte ay mga ordinaryong mga tao. Ordinaryo. Mga hindi ito involved sa droga. Hindi. Yung iba naman, yung mga malalaking nagdodroga sa Davao City, hindi man namamatay. Kasagaran yung napapatay doon, yung maliliit lang. So wala kayong pinatay na drug lord na malaki sa Davao City. Walang pinatay sa Davao malaki. So anong palagay mo, bakit ganun yon? Bakit ganun ang nangyari? Kasi sinasabi nila na itong modelo yung Davao City, pero may mga drug lord ba sa Davao City sa inyong pagkakaalam? Meron, ako pagkakaalam ko, meron mga drug lord yan, yung mga Chinese, kasama mga barkada ni Paulo Duterte. Kasi nagiinuman sila, nag-uusap-usap, minsan nakikita namin sila.
Pero ito, Hindi ko lang alam ang mga pangalan ng mga Chinese, pero palagi niyang kasama ang mga class ngayon, kuwan, bar. so walang drug lord kayo na pinatay. Wala. Siguro yun din ang dahilan kung bakit walang drug lord na pinatay dito sa sa war on drugs nila. And ano pa ang inyong madadagdag na hindi na cover dun sa mga initial nyo na salaysay? Ang isasabi ko lang, sir, sobra na sila sa umuutos nga pumapatay. Hindi namin nalalaman kung sinong pangalan. Bigla lang tinatawag kami, pinapapatay sa amin. Parang nakukonsensya na din ako. Ang sobrang dami na ang namamatay sa Davao. So ang nag-uutos lang para maliwanag is si President Duterte, Rodrigo Duterte at Ang si anak, Ang si anak. Vice Mayor Paulo Duterte. Palagi yan umuutos. So, yung tinatago namin yung sakyanan sa bodega ng Gaisano subdivision, nandoon naka-standby yung van namin, yung itim, nandoon naka-standby yung para pangdukot namin. Nandoon sa bodega ng Gaisano ng Davao City. That's all, Madam Chair. Thank you, Senator Trillanes. Next is Senator Drilon. No questions.